Imbes na maaga kaming umuwi ngayon ay diretso kaming tatlo sa guidance office. Sa harap ng aming president ay nakaharap kami. Tahimik lang ako habang nakikinig ng galit at paliwanag. Gustong gusto ko sumagot pero bilang respeto ay kailangan ko manahimik. Si Cristel at Bea lang ang nagsasalita sa kanilang galit sa isa't isa. Ikaw, Miss Ledesma, bakit nadamay ka sa ganitong sitwasyon? Bakit nagawa kang itulak ni Miss Lopez? Ano kayang dahilan? Napatingin ako ng diretso sa aming president. Personal reason po, Mr. President. Pero sa akin lang, parang napasobra sa Cristel. Below the belt na po mga ginagawa niya sa akin. Napatingin kami lahat kay Cristel na ngayon ay may paluha-luha pa sa mata habang nagpupunas ng panyo. Panay tuloy ang irap ni Bea dito. Best actress ang gaga. Mahinang bulong sa akin ni Bea. Pwede ko bang malaman kung anong personal reason na iyon? Para malaman natin kung tama pa ba ang ginagawa ninyo. Alam niyo naman na mahigpit na pinagbabawal ang ganitong gulo sa loob at labas ng ating eskwelahan. Mga adult na kayo, hindi na kayo mga batang pastit para sawayin pa. Hindi ko alam kung ano dapat kong sabihin pero si Bea ang sumaklolo sa akin. Wala na sana akong balak pang sabihin ang tungkol sa pagpapakalat ng kasinungalingan ni Cristel pero si Bea ay hindi nakapagtimpi. Ganoon na rin ang pagiging palautang niya kay Bea na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Pero ang mas nakakagulat ay ang biglang paglulupasay sa iyak ni Cristel na akala mo ay bata nang tanungin ito ng aming president. Nagpatawag pa ng emergency dahil hindi na makahinga sa kakaiyak si Cristel. Kaya na-dismiss kami dahil tinawagan ng parents ni Cristel. Hindi tuloy nakapagpaliwanag ang isa dahil puro iyak lang ang ginawa. Das actress talaga ang gaga. Kung hindi pa nangisay niya sa hindi tayo matatapos. Wow, langya talaga. Napabuntong hininga na lang ako. Okay na din iyon. Kesa humaba pang usapan natin. Tsak, mayayari pa rin tayong lahat kapag nalaman ng magulang natin na napag-guidance tayo nang wala sa oras. Napakamot na lang ako sa aking ulo. O siya, kanina pa nandiyan ang sundo ko. Next time na lang tayo gumala, Ledesma. Feeling ko super pangit ko na sa sobrang asar ngayong araw. Sige na, see you next week. Nagpaalam na ako kay Bea at naglakad na para sumakay sa tricycle. Diyos ko, anak. Sa susunod, huwag na kayong gumawa ng gulo. Manahimik na lang. Kahit anong gawin ng ibang tao sa inyo, ay manatili kang tahimik. Tahimik lang ako habang sinasermo na ni Mama. Nauna si Papa sa akin na umuwi galing bukid kaya wala na ako nagawa kundi sabihin ang nangyari kanina. Hindi naman pwede itong itago dahil malalaman din nila. Mas maigi nang sabihin ng maaga ang totoo kasi tawagin pa sila sa guidance office. Yung kaibigan mo pa na iyon ang gumagawa ng kwentong iyon? At bakit ngayon mo lang ito sinabi, anak? Kung kailan na guidance na kayo. Diyos ko po, patawarin. Kumalma ka, Mama. Hinagod ni Papa ang likuran ni Mama para pakalmahin. Umiling-iling lang si Mama. Ay naku, ang payo namin sa iyo ng Papa mo ay palagi ka mag-iingat, anak. Pero dahil nandyan na iyan, kahit nagawan ka niya ng masama at sa kaibigan mong si Bea, ay wala sanang masamang nangyari sa kanya. Baka may sakit na siya sa puso dahil sa kakaiyak. Sabi nga ng anak mo ay nagdadrama lang daw. Singit ni Papa. Ano ka ba kasyano? Hindi pagdadrama kapag dinala ka na sa emergency. Nagkatinginan kami ni Papa. Kapag may nangyari sa batang iyon, ay madadamay ang anak natin dahil umiyak siya ng gusto. Dugtong ni Mama. Natahimik na lang ako at hindi na sumagot pa. Sa sumunod na araw at linggo, palungkot ng palungkot ang nararamdaman ko. 3 linggo nang mahigit na umalis si Lander. Katatapos lang din namin sa aming midterms kaya kahit paano ay nakarelax na ang utak ko na malapit ng sumabog. Sa paghahanda ng exam namin at pag-iisip kay Lander, feeling ko tuloy ay ang pangit ko na dahil sa stress at walang tulog nitong mga nakaraang araw. At kahit isang beses ay wala man lang paramdam sa akin si Lander, kahit text o tawag ay wala. Sa kanyang account na sa Sputnik Ranger ay wala din. Walang gabi na hindi ako umiiyak o kahit sa umaga basta maalala ko siya. Ang hirap pala ng ganito. Ngayon ko lang naiintindihan ng mga taong may karelasyon na nasa malayo. Palagi nangungulila sa kanilang kapareha. Pero may tawag at video call naman. Pero sa amin dalawa ni Lander ay wala talaga. Medyo sumasama na rin ang kalooban ko. Hindi ko rin maiwasan na isipin na sinabi sa akin ni Bea na may kasamang maganda at parang modelo si Lander. Feeling ko tuloy ay niloloko ko ni Lander. Sa kagwapuhan nitong taglay, sa pamumuhay nito ay tsak naman na marami ang magkakandara pang babae sa kanya. Tapos ako nahamak na isang probinsyana lang. Wala naman ako may pagmamalaki. Baka na-attract lang siya sa akin dahil ako nakikita. Pero pagbalik niya sa dati niyang buhay ay wala na ako. Paano na ako? Hangin o alikabok na lang ba ako?
Sa susunod na linggo ang summer break namin. Kahit paano ay wala kaming pasok ng mahigit 1 linggo sa eskwelahan at sa trabaho namin. Makakapagpahinga na rin ang puso at utak kong durog at malungkot. Katabi ko sa Tricia at nanonood ng kanyang paboritong cartoons. Napatingin ako sa cellphone ko na mag-vibrate iyon. Sa atataan niya kaya pinindot ko ang green button para mag-video call. Hello, Tina. Ate. Mabilis na napalingon sa Tricia nang marinig ang boses ng kanyang mommy. Wala ka ng pasok? Wala na, bakasyon na namin. Napatingin ako kay Tricia nang tumayo ito at nangahaba ang leeg para sumilip sa cellphone. Ganun ba? So free ka na ngayon? Pahinga? Oo. Hi, mommy! Pinaharap ko ang cellphone sa pamangkin ko na ngayon ay sobrang tuwan-tuwa na makita ang mommy niya kahit araw-araw namang nagkikita. Baby ko! Hihi! May mommy! At nawala na nga ang cellphone ko dahil sinolo na ng pamangkin ko. Napapailing na lang ako. Hinayaan ko na lang na mag-usap ang mag-ina kaya tumayo ako para kuhanan ng dede ang pamangkin ko para matulog na ito ngayong hapon. Wala si mama dahil nasa bukid. Paglabas ko ng kusina ay nagulat ako sa pamangkin ko dahil nasa pintuan na ito kahit may hawak pang cellphone sa kanyang tenga. Ibinaba ko muna ang dede sa lamesa para lapitan ito. Tricia! Malakas ang pagtawag ko dahil balak nitong lumabas ng pintuan. Napalingon sa gulat sa Tricia kaya naibagsak niya ang cellphone ko. Diyos ko naman! Mabilis ako napalapit sa pamangkin ko at tinampot ang cellphone ko na ngayon ay may basag ng screen. Anak na... Napapailing ako habang binubuhay ang phone ko. Ingat na nga ako sa cellphone ko dahil wala naman akong pambiling bago. Diyos ko, mabuhay ka pa! Huwag mong sabayan ang kahirapan ko sa buhay. Yaw-yaw ko sa sarili. Tita Tina, someone is knocking in our gate. Ano? Inis ko. Ang maamang mukha ni Tricia ay napalitan ng lungkot. Are you mad at me, Tita Tina ko? Napatingin ako sa pamangkin ko na ngayon ay parang may iyak dahil namumula na ang mata. No. Kagalit ka, Tita Tina. Hindi ako mad. Why? Bakit ako magagalit sa cute kong sa Tricia? Lablab ni Tita yan eh. Napayuko ako para aluin ang pamangkin kong mabilis umiyak. Sinukso ko na lang ang cellphone sa bulsa ko at pinunasan ang tumulong luha sa mata ng batang iyakin. Sorry na. Sorry, hindi po ako mad. Kiss ni si Tita Tina. Ngumuso ako tinalikan ko sa noo ang pamangkin kong sensitive. Hindi ko magawa magalit sa bulinggit namin dahil ganito na lang palagi ang senaryo. Tita, someone is calling outside. Salita ni Tricia nang kumalma na. Ha? Sino? Itinuro ni Tricia ang gate at doon ko lang napansin na may tumatawag nga sa labas ng gate. Magkahawak kamay kami ni Tricia nang lumabas para lapitan ang gate. Nilagay ko sa likuran ang pamangkin ko. Hi Tina. Malaki ang pagkakangiti ni Romeo nang mabungaran ko. Romeo? Napadalaw ka. Bagay akong ngumiti sa kanya. Si Romeo ay manliligaw ni Ate Tanya noong nag-aaral pa lang siya at kahit nawala ito na maraming taon ay bumabalik-balik pa rin ito para dalawin si ate kahit na nga nagkaroon ng anak ang kapatid ko. Bumaba ang mata ni Romeo at napatingin sa pamangkin ko na nakasilip pala. Hey baby, what's up? Inilapit ni Romeo ang kamay sa ulo ng pamangkin ko at bahagya niya itong hinawakan. Alanganin ang mukha ni Tricia pero hindi ito nagsasalita. Wala ang kapatid ko kung siya ipinunta mo dito. Tumawa ng mahina si Romeo. It's okay. Napadalaw lang ako para magdala nito. Nagulat ako sa daladalang bayong ni Romeo. Puno iyon ng gulay. Ang dami niyan. Kunti nga lang ang nadala ko. Pinitas ko pa yan sa bukid para fresh kong madadala dito. Nahihiyang inabot ko ang dalang bayong ni Romeo na may pagkabigat din. Naku, thank you. Kahit hindi mo na sana ito gawin. Kayo pa ba? Malapit kayo sa puso ko, lalo na ang mommy mo, Tricia. Sabay ngiti na malaki nito sa pamangkin ko na ngayon ay salubong ang kilay. It's okay. Andyan ba sila nanay at tatay? Tanong nito sa magulang ko. Umiling ako. Nasa bukid ba sila ngayon? Pero mamayang hapon ang uwi nila. Hihintayin mo ba? Pwede ka naman magkape sa loob. Mabilis na umiling si Romeo. Hindi na. Salamat sa pag-alok mo, Tina. Hindi na rin ako magtatagal. Ganun ba? Ang layo mo pa naman tapos uwi ka kaagad. Pero sa loob ko'y guminhawa nang tumangi ito sa pag-alok ko. It's okay, may card naman ako. Babalik na lang ako kapag umuwi ng Ate Tanya mo. Naku, baka matagalan pa sa pag-uwi ang kapatid ko. Busy yun masyado. Ganun ba? Sige, papasyalan ko na lang siya sa Maynila kapag nagka-free time ako. Sige.
Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Romeo. Kami naman ng pamangkin ko ay pumasok na rin sa loob ng bahay. Mabigat ang bayong nabigay sa amin pero matutuwa nito si Mama dahil may mga tuyo at daing nakasama at bagoong bukod pa sa mga gulay. May jam at peanut butter din nakasama. Inilabas ko lang sa lagayan ang gulay at inilagay sa ref. Ang iba naman ay nilagay ko sa taas ng cabinet. Pinatulog ko na ang pamangkin ko sa kwarto at laking ginhawa ko ng mabuhay na ulit ang cellphone ko. Kahit na may crack ng screen ay go pa rin. Okay lang na ganito basta mapapakinabangan pa. Chinat ko na lang si Ate Tanya na nabasag ang cellphone ko kaya nawala ang tawag kanina. Hayaan mo bunso, bibilhan kita ng bagong brand new na cellphone kapag nakasweldo na ako ngayong buwan. Wow, talaga te? Hey, thank you! Masaya ako at kinikilig dahil mabibilhan ako ng bagong cellphone. Alam ko na malaki ang sahod dito dahil naging personal nurse ito na isang mayaman lumpo. Wala ka ng pasok next week, di ba? Yes po ate, wala na. Punta kayo dito ng pamangkin mo kahit isang linggo. Para naman sulit ang bakasyon mo. Sobrang miss na miss ko ng baby ko. Nalaka ang mata ko at biglang na-excite. Sa bahay kasama ng mga kaibigan mo ate? Yes, namimiss na nila ang bulinggit ko, pati ikaw. Tinatanong ka rin minsan ni Hana. Sige po ate, lalarga na kami dyan. Pero ate, payag ang amo mo na wala ka sa kanila ng 1 week? Nasa business meeting ang amo ko kahit lumpo, kaya pwede ako umalis dito. Pwede rin na hindi na ako bumalik. Char. Napapailing at natatawa ko sa kapatid ko. Sige po ate Tanya, sasabihin ko kay mama at papa pagka-uwi nila para makapag-impake na ako. Hehe. Pagka-uwi na magulang ko ay agad ko sinabi ang pagbabakasyon namin ni Tricia sa boarding house ni Ate Tanya. Nagkatinginan na magulang ko at si papa ang sumagot. Walang problema, para naman makapiling ng apo ko ang kanyang mommy. Sulitin mo na wala kang pasok para makapasyal kayo sa buong Maynila. Minsan lang iyon at baka matagalan pa ang pag-uwi ng kapatid mo dito. Salita ni Mama. Basta mag-iingat lang kayo sa biyahe ng apo ko. Di bale, ihatid namin kayo sa terminal ng bus. Pupunta ka kay mommy, apo ko? Niyakap ni Mama ang apo niya. Opo, lola ko. I really miss my mom so much. I love my mommy. Nag-sign pa sa daliri si Tricia ng finger heart. Masusang apo ko, kaya love na love namin ang bata namin. Napahagikik na lang sa Tricia ng halik-halikan ni Mama sa leeg. Kinagabihan ay nasa kwarto ako. Wala si Tricia dahil itinabi sa pagtulog ni Mama. Inihanda ko na ang maleta na kinuha ko pa sa ilalim ng kama ko. Maalikabok iyon kaya pinunasan ko pa. Kahit sa Lunes pa ang alis namin ay excited na ako maghanda ng gamit namin ni Tricia. Inilagay ko na ang mga damit ni Tricia na hindi nasusuot na panlakad. Bihira lang din naman kasing umalis ng bahay kaya iyon na ang dadalhin namin. Sa akin naman ay dahil usong aesthetic outfit ngayon, puro maong o high-waist na pants ang dadalhin ko. Loose na damit at ilang fitted at alam ko naman na puro galaan ang mangyayari, lalo pat nakailang beses na ba kaming pumunta sa boarding house ni ate. 5 o 6 na ata. Love na love pa naman nila sa Tricia kaya laging gumagala. Ang maganda pa sa kaibigan ni Ate Tanya ay mga anak ng mayaman, si Ate Lian at Ate Mika, ganoon na rin si Ate Grace. Pero sa Ate Lian ang pinaka-galit sa pera, kulang na lang ay bilhin ang buong butik kapag may nagustuhang bilhin. Ang masaya at malabiro pa ay si Ate Arian. Kahit maliit lang iyon pero kung magpatawa ay talagang sasakit ang tiyan. Kaya tandem sila ni Ate Lian na madalas ay nagkakapikunan. Ang pinaka-close ko sa lahat ay si Hana dahil magkalapit lang kami ng edad. Dalagang Pilipina pa ang style nito. Mabait ito at mahiyain. Marami din kaming pagkakaparehas na gusto sa buhay. Ang mas nakakatuwa pa sa kanila lahat sila ay magaganda. Parang daig pa ang artista. Nakakatuwa nga at nagkaroon ng magagandang kaibigan si Ate Tanya at syempre, hindi magpapahuli ang kapatid ko sa kagandahan. Inayos ko ang tote bag ko nang may mahulog sa sahig. Pagdampot ko ay nagulat ako. Black card iyon ni Lander na ibinigay niya sa akin bago siya umalis. Itinago ko lang iyon at hindi ko pinakialaman. Bukod sa nahihiya akong gamitin iyon ay ayokong isipin nito na tinatake advantage ko ang kabaitan niya. Napakagatlabi na lang ako. Namimiss ko na naman si Lander. Nasa akin pa rin ang susi ng apartment niya. Hindi ko pa rin iyon napupuntahan. Siguro bukas ay dadalawin ko para makapaglinis man lang. Wala nang kagamit-gamit sa loob ng bahay pero maalikabok pa. Kawawa naman. Kinabukasan ay maaga kami nag-asikaso ni Mama dahil araw ng paglalaba kaya naging busy kami. Nasa bukid na si Papa habang ang bulinggit naman ay naglalaro ng tubig. Mama, pupuntahan ko po yung bahay ni Lander mamaya.
Napatingin sa akin si Mama habang nagsasampay. Bakit? Nandiyan na ba si Lander? Umiling ako. Wala pa po, pero simula nang umalis si Lander ay hindi ko pa po nadadalaw yung bahay niya. At anong gagawin mo doon? Maglilinis po ng bahay niya. Baka po puro dumi na sa tagal ng walang tao. Ngumiti ako ng maliit habang nakakunot ang noo ni Mama sa akin. Bahala ka. Mag-iingat ka lang at baka may maulang gamit si Lando. Mahirap na anak. Kahit panobyo mo siya, kailangan mo pa rin mag-ingat. Opo, Mama. Maglilinis lang po ako doon. Pagkatapos doon ay uuwi na rin po ako. O sige, ikaw ang bahala. Dahil linggo ngayon, maaga kong bumangon para tumulong sa paghahanda ng aming almusal. Pagbaba ko ay nakita ko si Mama. Good morning, Ma. Napalingon si Mama sa akin. Ang aga mo nagising. Lumapit ako kay Mama at humalik sa pisngi. Tutulong po ako sa pagluto. Ako na bahala dito. Maupo ka na lang. Ikaw naman maghuhugas ng pinggan mamaya eh. Humarap ulit si Mama sa kanyang niluluto. Napanguso ako sabay bukas ng refrigerator. Ma, marami pa pala tayong stocks. Namili po ba kayo? Isinarado ang refrigerator at tumingala para buksan naman ang cabinet. Puno din iyon kaya pati ang freezer ay sinilip ko. Nakaraan pa anak, namili kami ng papa mo sa bayan kasama ng pamangkin mo. Napakunot ang noo ko. Bakit hindi ko po alam? Nagpadala na po ba si ate? Inihain muna ni Mama ang prinitong itlog at tumarap sa akin. Isang linggo ka ba namang busy para sa exam mo anak? Hindi ka na namin ginambala ng papa mo at oo, nagpadala ng kapatid mo kaya may gatas ng apo ko. Tumango na lang ako. Ang laki pa siguro ng pinadala ni ate. Ang dami natin pagkain, Ma. Kinuha ko ang plato na nilagyan ng itlog at inilapag sa lamesa. Hindi sa ate mo galing ang pinang-grocery natin, anak. Mabilis ako napalingon kay Mama na may pagtataka. Ha? Susweldo po ba ni Papa? Galing kay Lando, anak. Napaawang ang labi ko sa gulat. Kay Lander? Umuwi na po siya? Bakit hindi pa siya napapakita sa akin? May umahong konting kaba sa dibdib ko. Umiling si Mama at muling nagpatuloy sa pagluluto. Hindi anak. Nung nakaraan bago siya umalis, ay kinausap ako at ng papa mo ni Lando. Bago ka pa dumating anak. May inabot siyang sobre sa amin. Ilang linggo nang wala si Lander pero ngayon lang nagsabi ng ganito si Mama. Nung unay ayaw kunin ng papa mo dahil sa kanya iniaabot. Pero kinagabihan na ay doon lamang namin nakita na puro pera pala ang laman ng sobre na iyon. Nalaka ang mga mata ko. Si Mama ay umiiling-iling at napahinto sa ginagawa at humarap sa akin. 50,000 ang laman ng sobre. Ma! Ang sabi ni Lando ay panggastos daw ng pamilya, lalo na para kay Tricia. Hindi ko akalain na mas priority pala ng binatang iyon ang kalusugan ng pamangkin mo. Paulit-ulit niyang inihabili na wag sana magkasakit sa Tricia at may naghihintay na magandang kapalaran para sa kanya. Napalingon ako sa labas ng pinto dahil may narinig akong malakas na tili. Si Tricia po ba iyon? Oo, ando sa labas. Sinamahan ng kanyang lolo para magwalis. Pupuntahan ko po. Sige, tawagin mo na rin maglolo at na makakain na tayo. Tumango ako at naglakad para lumabas ng bahay. Wala sila sa harap. Kaya naglakad ako patungo ng likod ng bahay. Nandoon nga si Papa na nagwawalis ng mga dahon habang si Tricia naman ay nakapajama at may hawak pandede na may konting tira. Napalingon silang dalawa sa akin. Tita Tina ko! Sinalubong ako ng pamangkin ko, sobra ang kulit pero ang lambing din. Ang aga mo naman dito sa labas. Yumuko ako at ngumuso para halakan nito sa pisngi. Napakagikig pa ang bulinggit. Matapos kong pupugin ng halik ang pamangkin ko ay si Papa naman ang nilapitan ko at niyakap ang braso nito. Good morning, Papa. Paglalambing ko. Naku, ang batang ito. Marumi ako, yumakap pa sa akin. Tumawa lang ako at nagsabi na pumasok na para mag-almusal na. Habang nag-aalmusal ay napag-usapan namin ang pagpunta ng Maynila kasama sa Tricia. Mag-iingat kayong dalawa anak ha. Yung pamangkin mo, malaki na at malikot kaya wag na wag mong bibitawan sa kamay. Pagpapaalala ni Mama habang sinusubuan ng kanyang apo. Opo ma. Bago namin kayo itid sa terminal ng bus ay mag-uwi ka anak ng pasalubong para naman maging masaya mga kaibigan ng kapatid mo. May daing atuyo dito, magdala ka. Salita ni Papa habang humihigop ng kape. Napatingin si Mama sa kanyang asawa. Ano ka ba kasyano? Babiyayang anak mo. Saan mo na may tatago ang daing at tuyo? Baka mangamoy ang buong bus. The aircon pa naman doon. Abay babalutin natin ang gusto para hindi mangamoy at ilalagay natin sa sako bag. Kaya mo bang buhatin anak? Opo, kayang-kaya ko iyan. Nung nakaraang taon po'y nakayanan ko naman kaya kayang-kaya ko rin po yan. Pinakita ko pa ang braso ko kahit wala namang muscles.
O, kita mo? Kayang-kaya ng anak natin yan. Napailing na lang si Mama. Ay, ikaw ang bahala. Mag-ingat lang kayo, lalo na doon sa Cubao. Pagbaba nyo, maraming snatcher doon. Natapos ang aming agahan, inakyat ni Mama si Trisha para paliguan habang si Papa naman ay may kinukumpuni sa likod bahay. Ako naman ay naghugas ng pinggan at nagligpit ng ilang gamit na makalat. Pagkatapos ng lahat ng gawain ay umakyat ako para kunin ang cellphone ko. Napataas ang kilay ko sa maraming message ni Bea sa akin kaya binasa ko iyon. Be, where are you? Bakasyon na natin. Yay! May family outing kami kasama sa Drew at Ray. And niyayay ng pinsan ko si Neil. May 3 emoji pang umiiyak na kasama sa dulo. Sama ka, Be. Nagpaalam na ako kay Mom na isasama kita. Kaya huwag ka nang tumanggi. Kami na bahala sa iyo. Sa Tuesday night na tayo aalis. 3 nights and 2 days tayo sa Siargao. Napaupo ako sa kama at may kaunting panghihinayang. Last year ay sa Japan nagbakasyon si Bea at may pasalubong pa nga ito sa amin ni Cristel. Ang sarap sumama kapag ganoon. Hindi naman ako pagbabawalan ni Mama at Papa dahil malaki ang tiwala nila sa kaibigan kong si Bea. Pero nagkataon naman na pupunta kaming Maynila bukas. Kung sa ibang pagkakataon pa iyon ay baka pwede akong umayaw sa kapatid ko pero hindi. Kasama ko sa Trisha. Sabik na ang pamangkin ko na makita ang mommy niya at hindi ko pwede ipagkait iyon. Alam ko rin na nangungulila ang kapatid ko sa kanyang anak. Kaya imbis na replyan ito sa chat ay minabuti kong makapag-usap kay Bea ng face to face. Mabilis naman na nasagot ni Bea ang tawag. Mukhang nasa kama pa ito dahil may headboard pa sa likuran at mukhang bagong gising pa ang kaibigan ko. Malaki ang pagkakangiti ni Bea pagbungad. Bea! Uy, Be! Ano, nabasa mo ba ang chat ko? Tumango ako. Oo. Sumama ka ha. Huwag kang tatanggi, please. Bibili na ako ng ticket through online. Bea, wait lang. Mabilis kong salita. Why? Taas pa ang 2 kilay nito. Tumikim muna ako dahil parang may bara sa lalamunan ko. Pasensya ka na. Hindi ako makakasama. Bitin ako napangiti kay Bea. Sandaling natulala ito sa akin. What? Again? Napalakas ang boses nito. Hindi ako pwedeng sumama. Pasensya na. Pupunta ako Maynila bukas. Hindi lang ako dahil kasama ko sa Trisha. Napaawang ang labi ni Bea sa gulat. Sandali itong natahimik. Pero bakit? Baka pwedeng makahabol ka pa. Sa Tuesday pa naman yun. Pangungumbinsi ni Bea. Bakasyon muna kami ng pamangkin ko sa bahay ng kapatid ko. 1 week kami doon at bukas lang alis namin. Ipinakita ko ang inihanda kong maleta na maliit. Nakahanda na nga ang mga gamit namin. Kaya pasensya ka na, Bea. Gusto ko rin sanang sumama dyan dahil hindi pa ako nakakapunta sa Siargao pero nauna ng kapatid ko. Kita ko sa mukha ni Bea ang lungkot pero ngumiti din siya kalaunan pero ang mata ay hindi. Bumuntong hininga ito. O sige, wala naman ako magagawa, kapatid mo yan at mommy iyon ni Baby Trisha. Very sad lang, but acceptable naman ang reason mo kaya it's okay. Ngumiti ako kay Bea. Marami na akong utang sa'yo. Hayaan mo't makakabawi din ako sa'yo sa future. Lumawanag ang mukha nito. Sure ka dyan ha? Tatandaan ko yung sinabi mo, Ledesma. Tumawa lang ako sa kakulitan nito. Nag-usap pa kami ng ilang mga bagay at kahit si Cristel ay damay pa rin sa usapan namin. Hindi na talaga nakipagkaibigan si Bea at Cristel sa isa't isa. Kung sa akin lang ay pwede namang kalimutan ang lahat pero itong si Bea ay mukhang hanggang hukay pa rin ang galit kaya kahit anong payo sa kanya ay matigas pa rin ito. Hinayaan ko na lang. Pagkatapos namin na mag-usap ni Bea ay saka ako naligo. Hindi nagtagal ay nagsuot lang ako ng malaking damit at jogging pants na luma na gamit ko pa nung high school ako. Sinukso ko lang sa garter ng pants sa tiyan ko ang cellphone at saka bumaba. Inilagay ko sa bulsa ang susi ni Lander. Sakto naman na nakita ko si Papa na papasok ng pintuan. Papa, alis po muna ako. Saan ang punta mo? Kunot noon ni Papa. Napahawa ako sa braso ko at napakamot. Sa bahay po ni Lander, Papa. Tiningnan ako ni Papa habang salubong ang kilay. At anong gagawin mo doon? Walang tao sa bahay niya, di ba? Kinapa ko ang bulsa at kinuha iyon para ipakita ang susi. Nung bago po umalis si Lander, inabot niya po sa akin ito. At sabi niya ay ako daw pong bahala sa bahay niya. Anong gagawin mo doon? Seryoso ang boses ni Papa. Bago po sana kami umalis na Trisha, masilip ko po muna saglit ang apartment ni Lander. Bala ko pong magwalis at maglinis. Alanganin kong sagot. Hindi ko tuloy alam kung papayagan ako ni Papa na magtungo sa bahay ni Lander. Ganun ba? Kailangan mo ba ng tulong? Sasamahan kita para hindi ka mapagod.
Hindi ko inaasahan ang sagot ni Papa. Akala ko'y magagalit ito kaya napangiti ako at guminhawa ang dibdib. Ako na lang po, Pa. Kaya ko naman po. Magdadala lang po ako ng pamunas at walis. Sigurado ka, anak? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka para mapuntahan kita agad. Lumapit ako kay Papa at niyakap ang braso nito. Thank you po, Papa ko. Hinawakan ni Papa ang ulo ko at pabirong ginulo ang buhok ko. Ikaw talaga, anak? Lumabas ako ng bahay, bit-bit ang walis tambo. Dahil wala na kaming basahan na bakante kaya sa tindahan na ako bibili. Pagkatawid ko ay agad akong bumili sa tindahan ni Aling Marites. May dalawang babae ako nakasabay pero hindi ko sila pinansin. Pabili po. Ganda, ikaw pala yan. Musta ka na? Malaki ang pagkakangiti ni Aling Marites. Ayos lang po. Ngumiti ako ng maliit. Bihira na lang kitang makita ngayon eh. Busy ba sa pag-aaral? Tumango ako. Opo. Kumusta na si Pogi? Si Lander, kailan na balik? Parang gusto ko mainis ngayon. Bibili pa ako pero may interview pa sa akin. Hindi ko pa po alam eh. Busy pa po. Ganun ba? Nakakamiss ang binatang iyon. Nobyo mo na yun, di ba? Opo. Narinig ko asing hapa ng dalawang babae sa gilid ko pero hindi ko sila nilingon. Ay, kagaling. Bagay na bagay pa naman kayong dalawa. Abot tayong ang pagkakangiti ni Aling Marites na parang kinikilig. Ngumiti lang ako pero kailangan ko nang makaalis. Pabili po ako ng basahan bilog. Pagkano pong isa? Pasensya ka na. 5 piso, 2. Ganda, ilan? Inabot ko ang 20 pesos. Lahat na po yan. Hindi nagtagal ay inabot sa akin ang isang plastic na basahan bilog. Mukhang maglilinis ka ganda. May walis tambo ka pandala. Opo, lilinisan ko ang bahay ni Lander. Sige po. Mabilis na akong tumalikod at nahagip ng mata ko ang dalawang babae na nagtataasan ng 2 kilay at mukhang gulat na gulat. Pero hindi ko na sila pinansin dahil hindi ko naman sila kilala. Dahil linggo ngayon may nagkakasiyan sa ilang apartment sa ibaba, kasabay pa ang nagtatahulang mga aso na nasa kulungan. Ako naman ay diretso lang sa pag-akyat. May napapatingin sa akin pero hindi naman nila ako tinanong. Pagkarating ko sa ikalawang palapag ay dumiretso ako sa unang pinto kung saan ang unit ni Lander. Kinuha ko ang susi at tinawakan ang doorknob. Pero bago ko buksan iyon ay napatingin ako sa may bandang kaliwa. Napansin ko ang ilang tsinela sa harap ng pintuan pero nakasarado. May bago na palang nangungupahan dito. Dumiretso na ako sa loob at kinapa ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Isinarado ko ang pinto at nilock iyon. Nilibot ko ang buong paningin sa buong silid na kulay puti lang ang makikita. Kawawa naman ang bahay na ito. Napabuntong hininga na lang ako. Binuksan ko ang bintana sa may bandang kusina para may liwanag at may hangin na pumasok. Binuksan ko rin ang banyo. Malinis naman kahit ilang linggo nang hindi nagagamit. May bottled shampoo, sabon at ilang spray na panlalaki ang nandoon. Puro malaki ang bote at alam kong mamahalin ang mga iyon. Ilang beses ko nang naamoy si Lander dahil palaging mabango iyon. Ito mga sabon pala ang mga ginagamit niya. Kinuha ko ang ilang wala ng laman na bote at ilang spray para itapon sa basurahan. Nauna ko tuloy linisan ang banyo. Hindi naman marumi pero pinakintab ko at pinabango. Lumabas ako at sinara na ang banyo at saka ako nagtungo sa kusina. Wala kagamit-gamit si Lander. May ilang bottled water at energy drink ang nakita ko sa basurahan pero the rest ay wala. Meron ding upos ng sigarilyo. Napailing na lang ako at mukhang hobby niya talaga ang magpabuga ng usok. Ang cabinet ay walang laman kahit nga lutuan ay wala. Naawa naman ako sa boyfriend ko. Kayang-kaya niyang bumili ng mga gamit dito sa kanyang apartment at ilang stock sa dami niyang pera pero hindi niya ginawa. Ang bahay namin ang pinuno niya ng pagkain. Kahit nasa bahay na siya kumakain, dapat sana'y binilhan niya rin ang sarili niya. Napahinto ako sa pagpunas at napaisip. Mag-grocery kaya ako? Nasa akin ang block card ni Lander at never ko pa iyong nagamit. Bukod sa nahihiya ako ay wala naman akong pagagamitan. Binigyan niya pa ang mga magulang ko ng malaking halaga. Pinagpatuloy ko ang pagpunas. Ang sahig naman ay naglampaso ako dahil meron namang mop sa laundry area na mukhang hindi nagagamit dahil may plastic pa ang ulo ng mop. Mabilis ko lang na nalinisan at napakintab ang sahig dahil walang kagamit-gamit. Pwede kang ang subigaw at mag-e-echo pa sa loob ng unit. Inayos ko sa pagkakasalansan ng maraming box ng sapatos ni Lander. Nang tingnan ko iyon ay halos mapanganga na lang ako dahil puro branded ang tatak ng sapatos nito na alam kong sobrang mahal. Ang laki-laki pa ng size ng paa. May 3 slippers, 5 running shoes at 2 boots ang nandito. Kinuha ko ang lahat ng basura sa banyo at kusina para pag-isahin iyon at inilagay ko sa labas ng pintuan. Nagugas ako ng kamay bago ko buksan ang kwarto ni Lander dahil may sariling susi din ang kwarto. Pagbukas ko'y binuksan ko agad ang ilaw.
Napatingin ako sa higaan. Medyo magulo iyon kaya napailing ako. Hindi na ito pwedeng gamitin kaya kailangan ng malabahan dahil puro alikabok na ang bedsheet, mga punda at kumot. May nakita akong basket na may laman damit na tsak marurumi iyon. Kawawa naman at natambak na ang labahin. Inipon ko lahat ang labahin sa basket para malabahan na. Dahil walang kama at tanging foam lang ay itinayo ko na para mawalisan ang ilalim. Inilabas ko mga unan at pinatong ko sa may laundry area kung saan may terrace para kahit paano'y maarawan at mamatay ang bakterya. Sinilip ko ang cabinet at drawer. Maayos naman ang pagkakatupi ng ilang damit at nakasampay sa hanger ang ilan kaya hindi ko na pinakilaman. Kahit paano'y napansin kong marunong sa pag-organize ng gamit si Lander.